Guys, first of all, I want to congratulate you kasi sa video na to, ma-masterin natin yung Claude from zero to hero, from beginner to mastery. At ang pinakamaganda dito mga tol, hindi lang yung sa browser na Claude yung pag-aaralan natin, kundi pati yung software ng Claude na pwede nating install sa ating desktop. Sa mga hindi kasi nakakaalam guys, meron din kasing downloadable version si Claude guys na pwede nating i-install sa ating desktop at laptop. Pag-aaralan natin lahat ng features, lahat ng tools, lahat ng makikita natin na button sa interface. Now, ang tanong, sino-sino ba yung mga tao na dapat manood ng tutorial na to? Number 1, mga virtual assistant. Number 2, developers, yung mga tao na mahilig mag-code. Number 3, entrepreneurs guys. If you are a businessman, mahalaga na malaman mo to, magagamit mo to, hindi lang sa pagpapalawak ng negosyo, kundi pati sa mga automations. Number 4, investors. If you are an investors, napakahalaga ng projection natin. Number 5, content creators. I'm a content creator guys, and masasabi ko sa inyo na sobrang laki ng gamit ng AI para sa akin. Number 6 is yung mga students. Imagine mo kung student ka ngayon, this is the best time to be a student, lalo na kung marunong kang gumamit ng mga AI. Not just marunong lang gumamit, but you understand and kaya mo siyang i-leverage. Number 7, ito guys yung pinakamadami, yung mga casual users. Sabihin na natin na hindi mo man siya ginagamit sa mga ganung bagay kasi casual users ka lang. Mahalaga pa rin na panoorin mo tong tutorial na to. Kasi pagkatapos ng video na to, marami kang matututunan ng mga bagay na hindi mo inaakalang kaya palang gawin nitong Claude AI. As you can see guys, Claude is one of the most powerful as of now na AI na ginagamit ng mga tao. And kung hanggang ngayon puro chat pa lang din yung alam mo, sobrang naiiwanan ka na. This is why hindi ko na patatagalin tong video na to guys. Simulan na natin agad. Open ko na yung aking desktop. Yung nakikita nyo ngayon is yung browser based na Claude. And kung tutupiin ko tong aking browser guys, makikita ninyo na ready na rin yung aking Claude na naka-install sa aking desktop. Now, dito muna tayo mag-focus sa browser. As of now, I'm assuming na lahat kayo meron na kayong account sa Claude. And other than that, gusto ko kayong i-inform na para mas magets natin itong topic na to, itong tutorial na to guys, para magamit natin lahat ng tools, kailangan nating mag-upgrade ng plan. Kahit yung pinakamababang kaya lang natin. So yung pinakamababang makukuha natin dyan guys ay itong Pro version which is $17 a month. Sobrang baba lang yun mga tol kumpara dun sa kayang gawin ni Claude. Now, assuming na meron na tayong account and upgraded tayo sa kahit sa Pro lang, pwede na natin gamitin itong mga tools at mapapaliwanag ko na sa inyo. And as you can see guys, sa screen natin, sa left side, makikita ninyo yung iba't ibang features. Later ko yan itatopic. Dito muna tayo sa malaking side, dito sa right side. Pag-aralan natin lahat ng nakikita natin dito guys, no? Simulan natin dito sa icon na to. Nakikita ninyo yan. Pag nag-hover ako dyan, lalabas yung incognito. And then, i-click ko siya guys. Ano ba ibig sabihin pag incognito? Si Claude kasi mga tol, siya ay product ni Anthropic. So, AI din siya na pwede natin kausapin. At kagaya ng ibang mga AI chatbot guys, si Claude, meron din siyang memory. Meron siyang ability na tandaan at i-recall yung mga previous conversations ninyo. Now, kapag ka naka-turn on itong incognito chat, hindi niya maaalala yung mga magiging usapan ninyo dito. Kapag ka tinurn on mo yan, yung conversation mo ngayon, pag tinanong ko siya dito, magiging temporary yan. Kahit mag-attach pa ako ng file, hindi yan masasave sa memory niya. Kasi nga, naka-incognito. Kumbaga, private chat. Once na i-close ko to, hindi niya na yun maaalala. So, i-close natin yan. Unlike, kapag ka dito lang natin siya kinausap guys, definitely, masasave yan sa memory niya and maaalala niya yan. So, yun yung kaibahan. So, alam na natin kung para saan tong icon na to, incognito yan. And pag bumaba tayo ng konti, makikita natin dito yung text box or yung chat box. And alam niyo naman na siguro kung ano yan guys, diba? Diyan natin nilalagay yung prompt natin. And just in case na yung mga prompt natin or yung mga inquiry natin kay Claude, gusto natin itanong, merong mga paakibat na files or merong mga related files, pwede natin siyang i-attach gamit itong plus icon dito. So pag kinlik natin yan, makikita ninyo na maraming options. Isa-isahin natin. Of course, pag sinabi natin add files or photos, you already know what it means. Pictures, o kaya naman kung files, pwedeng PDF, Docs, Excel, Word, text, and pwede rin yung mga file pang developer like HTML, .css, .javascript. So kahit anong files guys, pwede nating i-attach. And other than that, pwede tayo mag-attach ng screenshot. Pwede rin tayo mag-attach ng project. Yung project guys, makikita ninyo yan dito. Ayan, nakikita nyo yung project. So later natin yung pag-uusapan. Other than the project, pwede rin tayong mag-attach ng GitHub repo natin. For example, sabihin natin, isa kang developer, tapos meron kang repo, gusto mong ipa-analyze sa kanya, so pwede mong i-attach. Ito yung maganda kay Claude guys, kasi sobrang lawak ng sakop niya. Now, baba tayo. Other than the GitHub guys, ito yung pinakamalupit. Meron siyang skills. I-open ko lang to mga tol ha. So mag-a-add ako ng skills. And mapapansin niyo guys, lalabas dito yung mga iba't ibang skills na pwede niyang gawin. Ano ba ibig sabihin pag sinabi nating skills? Pagdating kay Claude guys, isipin niyo na lang na itong skills more like a behavior. Kung papaano ninyo gusto mag-behave or sumagot yung Claude or yung AI ninyo. Now, I want you to understand guys na kaya nagiging behavior yung skills guys kasi itong skills ay set
sets of instructions. Kumbaga, merong sets of instructions na gusto nating i-apply ni Claude sa isang specific task na gusto nating ipagawa sa kanya. And dahil nga siya ay isang sets of instructions, meaning to say, pwede tayong gumawa ng sarili nating skills or pwede tayong magbigay ng sarili nating sets of instructions and then isi-save niya yon, and whenever we want Claude na sumagot in that manner, pwede lang nating basta i-mention yung skills na yon. Therefore, kaya natin gumawa ng sarili nating skills para kay Claude. And the best way for us to understand how things work, kung paano ito gumagana, is of course, susubukan natin yan ngayon. Now, punta tayo sa skills. Makikita ninyo na meron ditong built-in skill already, yung skill creator. Of course, kung gusto mo gumawa ng sarili mong skill, dapat meron ka na agad na skill. Ano yun? Skill creator. So, given na yan mga tol. Now, next nyan, meron tayong makikita ang manage skills. Okay, lalaktawan ko muna yan ha, pero babalik tayo dyan. Punta tayo dito sa baba. Pag kinlik natin itong add skill, makikita ninyo na meron ng iba't ibang skill na ino-offer si Claude. So, pwede tayo maglagay ng Canva, ng web artifacts, MCP builders, Theme Factory, etc. No? Sobrang dami. No, sabihin natin, ayoko niyang mga yan. Gusto ko gumawa ng sarili kong skills. Saan ako magsisimula? So, close natin to. Balik tayo ulit dun sa skills. Dun ngayon natin i-open yung manage skills. Pag open natin ng manage skill, lalabas tong interface na to, no? Papaliwanag natin. Balik tayo. Itong manage skills kasi guys, ito lang din yung customize. Kung mapapansin ninyo, pag click natin yung plus icon, may kita ninyo na merong lumalabas skills, connectors, and plugins. Ito lang din yan, itong customize. Okay? Pag click natin yung customize, skills, connectors, tapos plugins. So, ayan lang din yun mga tol. Okay? Now, punta tayo sa skills. Pwedeng dito or pwedeng click mo na lang yung create new skill. Now, ang tanong, paano nga ba gumawa ng skills? So, i-click lang natin guys itong plus icon. Tapos, hindi na natin ibabrowse yung skill. Napakita ko na yun sa inyo kanina, yung mga Canva, MCP, yan na yun. So, ang gagawin natin is create skill. And mapapansin niyo, we have 3 ways kung paano tayo makakapag-create ng skills kay Claude. So, pwede tayong mag-create using chat. Pwede naman na isulat lang natin yung instruction natin. And also, pwede natin i-upload. Subukan muna natin yung create with Claude. And then i-apply natin siya. Tignan natin kung ano ba talagang ganap nitong skill na to. Using Claude Code. Chatbox muna yung gamitin natin. Ayan. Meron na agad na lalabas na prompt. Sabi dito, let's create a skill together using skill creator skill. First, ask me what the skill should do. So, isend ko yan sa kanya. Tapos, so, tatanungin kanya, anong bagong skill ang gusto mong gawin? Describe mo sa akin yung tool, situation na gusto mong i-handle ko, and be more specific, the better. Okay. So, meron na akong naka-ready rito. So, sabihin natin, eto yung gusto kong gawing skill. Ayan. Caption to hook converter. Kasi, content creator ako. Minsan, ang problema ko kasi is hindi ako makaisip ng magandang hook sa video. No? Pero meron na akong script. So, ang pinakamaganda guys is, i-convert ko yung script ko into hooks para magkaroon ako ng magandang intro. So, yan yung papagawa ko sa kanya na skill. And then, na-describe ko na sa inyo, ibibigay ko ngayon dito sa baba kung ano yung description niya. Ayan. Takes any caption or kukunin niya yung kahit anong caption or product description na ipipaste ko and i-rewrite niya yon into a 3 strong hooks. The kind that stops people from scrolling. Diba? Yung talagang attention grabber na hook. And then, isisend ko ngayon yun sa kanya. Ayan yung gusto kong skill na gawin natin. Tapos, makikita ninyo dito guys na mag-respond siya. Love it. Ayan. A few quick questions to nail the skill design. Ayan. Okay, sige, simulan na natin. Anong platform or context these hooks are for? Saang platform mo to gagamitin? Dito sa mga social media na to. Okay, next. What hook style should it generate? Bold claim, which is something that I really don't want. Ayoko ng mga ganyan, mga claims. I think medyo dito ako sa curiosity gap at saka sa pain point. Sa lahat ng ayoko yung mag-claim ako ng mag-claim. Ayoko niya kasi at the end of the day, if hindi mo mapapatunayan yung claim mo, you will look like a scammer. Okay? We're going to take the curiosity of the audience and what's the real problem, yung pain point, di ba? So, next tayo dyan. Gusto mo ba na yung tool is i-rewrite niya rin yung full caption or just generate 3 hook variation? Now, as for this tutorial guys, I want things to be simple. Siguro hindi ko napapalagay na i-rewrite mo yung full caption. Just give me the 3 hooks variation. Okay? Kumbaga, ito na yung sets of instructions natin guys. Nakikita ninyo dito guys, binabasa niya yung Creator Skill MD. So, binabasa niya kasi yan yung guide kung paano gumawa ng skills. And nakikita mo dito, ayan, gumagawa siya ngayon ng bagong skill. Now, ito sobrang sipag mo, pwedeng ikaw yung gumawa nito. Diba? Tapos i-upload mo. Baka kanina nakita natin merong upload a skill. Now guys, meron pa rin gamit yung upload a skill. So mamaya natin pag-usapan
usapan. Dito muna tayo. So, done na raw, no? Skill is written. Now, run a quick sanity check, blah, blah, blah. Sinubukan niya, no? Sabi niya dito, after 3 years of posting daily, barely growing, ayan, yung caption niya. Tapos, using the skills, ito yung mga na-generate na hook. 3 years of daily posting and no growth. The reason isn't what you think. Wow, di ba? Magandang pang thumbnail, no? Yan yung curiosity gap. Ito naman yung pain point. If you're posting every day and still not growing, this is exactly why. Number 3 naman, yung curiosity gap. Meron pa ulit. So, tatlo kasi yung sasabi ko, no? It is not your hashtags. It is not your timing. Here's what actually is. So, papansin niyo guys, meron lang tayong simple caption dito. Pero, gagawin niya yung hook. If you are a content creator, this kind of skills is amazing, guys. Now, tatanungin ka niya ulit. How do those feel? A few things I'd love your take on. So, tinatanong niya dito, guys, kung ano yung masasabi mo. About sa tone. Too edgy ba? Too soft? Or just right? Sa length. Does the hooks feel punchy enough or too long? Now, sabihin na natin, wala na akong reklamo. I'm fine with it. So, anong gagawin ko? Once you give me the feedback, I'll revise the skill, then package it up for you to install. So, hindi ko na ipapa-revise. What I'm going to do, guys, is I'm just going to say, that's already perfect. Just package it up and install it. So, isisend ko yan. So, kumbaga, yun nangyari kanina mga tol. Audit lang, kumbaga, tignan mo muna to bago natin to i-set up. Okay ka na ba dito? Okay? This is why, mas maganda na mag-create ka ng skill using Claude Code, yung Claude mismo. At ngayon mga tol, makikita mo dito na nag-create na siya ng skill. Lalabas ngayon dito sa gilid, yung descriptions, anything that you need to know. Kumbaga, parang ito na yung documentation ng skills. Pwede mo tong i-download, guys, if you want to post it on GitHub. Tapos gusto mong i-share sa mga friends mo. Hey guys, I created a skills para sa mga content creator, blah, blah, blah. Okay, ganun. Pero, if you just want to save it, gusto mo ikaw lang gumagamit, you can just save it. Di mo na kailangan ipagyabang yan. So, save skill lang natin. Ayan, so, basahin mo muna yung caption, no? Tignan mo muna maigi kung okay ka na dyan. Pero sa akin, ayan, nakasave na. Tapos, tingnan natin sa manage. Okay? Ayan, open ko yung manage. And makikita mo, meron na akong nadagdag na skill. Di ba kanina yung skill creator lang? Ngayon, meron na tayong caption to hook. Wow! Okay? So, gamitin na natin siya. How are we going to use that? Punta tayo ngayon sa chat box. Mag-chat tayo ngayon. Click mo lang dito yung slash. Tapos, ayan, makikita mo yung caption to hook. Ayan. Okay? Now, ilagay natin yung caption natin. Kailangan bibigyan na tayo ng magandang hook. I have been studying coding for 3 years and still have no job. Enter. Okay, mismo parang pwede nang maging hook eh. Now, let's see. Ayan, nakita ninyo. I-mention mo lang yung skill, yung pangalan ng skill, guys. Ayan. Tapos, sasabihin mo na yung caption. And then, makikita mo dito, bibigyan ka niya ng hook. 3 years of coding and still no job. Nobody tells you what exactly broken in the process. Okay? Second, the reason your coding skills aren't landing you a job has nothing to do with your code, etc. Okay, mga tol? Now, nakita na natin kung paano mag-create ng skill using Claude Code. Punta tayo ulit sa customize. Dito, mag-add tayo. Paano naman mag-create ng skills kung isusulat natin yung instructions, diba? We're going to write the instructions. Now, guys, bago natin simulan yung write instructions, I want you to understand, merong upload a skill, diba? Ayan, nakikita niyo pwede natin i-drag and drop. Ito yung reason, guys, kung bakit pwede nating i-download yung skill natin. So, pag din-download natin to, tapos pinost natin sa GitHub or sinare natin sa mga kakilala natin, sila naman, they can just easily upload it. And yan isa sa mga gusto kong sabihin sa inyo na hindi man ikaw yung manually gagawa ng skills mo, no? Pero pwede mo na lang i-share sa mga kaibigan mo yung MD file tapos sila na lang yung mag-upload sa Claude nila. Okay? Da-download mo to, post mo online, GitHub, or isa-send mo sa mga kakilala mo. Uy, maganda yung nagawa akong skills. Tapos sila naman, they're just going to upload it here. Diba? Hindi na nila kailangan i-manually type or do the same process as you did. With that being said, doon na tayo sa ikatlong way ng pag-create ng skills. Tapos na tayo sa Claude Code. Nakita na rin natin paano yung upload. Simple lang naman, no? I-upload mo lang yung skill na meron available online. Dito na tayo sa write skill instructions. Click nga natin to. Ayan. So, makikita mo dito, guys, merong skill name. Okay? And also, description and yung sets of instructions. So, ngayon, para masubukan natin to, gagawa tayo ng skill using write skill instructions naman, no? Mamanually natin. Meron na akong hook writer. So, script writer naman yung kailangan ko. So, ito yung pangalan na ilalagay ko. Doji Reel Script. Okay? And then, ang trabaho niya is gawan ako ng script para sa mga reels ko. And again, guys, I want you to understand na merong rules sa paggawa ng skill name. Dapat walang spaces, no? And automatic yung space magiging dash. Okay? And puro small letters lang yung gagamitin natin. So, dito naman sa description, guys, ang ilalagay ko dito is ito. Meron na kasi ako naka-ready, guys. So, write a short video reel scripts for Doji Creates. Use this when asked to write a reel script, video script, 30-second script, or short form video content for the brand. So, yan yung magiging description ng trabaho niya. Kung baga, kailangan niyang gumawa ng mga scripts para sa mga short videos ko. Okay? And ano naman yung magiging mga rules? Ito, guys, yung magiging rules niya. So, nilagay ko na dito yung brand name ko is Doji Creates. I'm from the Philippines. Friendly, confident, relatable, not salesy. Digital downloads, ebooks, template guides. Yung audience ko are Filipino creators and entrepreneurs. Not just Filipino creators and entrepreneurs. More on Filipino text to
students. So yan yung aking audience. And then always speak directly to the viewer. Use you, okay, pronoun, and every script with a clear call to action. Maglalagay pa ako ng iba pang details. Ayan. So babasahin ko na lang, no. Paiksi lang to. Yung script format, output the script in exactly this structure. So ganito yung pinaka-structure ng script. Ano yun? Yung hook is 0 to 3 seconds. Well, yung hook pwede kong palitan. Depende din sa makukuha kong hook dun sa hook creator ko, guys. Alam nyo na yan. Tapos, pagkatapos ng hook, ilalatag mo yung problema, and then you're going to follow with the solution, and then yung call to action, no? For example, if you want to solve the problem, just check the link in the bios. Things like that. So, tapos, eto naman yung rules. Yung total script should be 60 to 80 words, pitch 30 seconds, blah, blah, blah. Okay? Eto na yung instructions, eto yung name, eto yung description. Now, what we're going to do is we're going to create it, and then click create. Ayan, nakita ninyo. So, created na yung Doji Reel script. Now, it's time for us to put it in a test. Punta tayo ngayon dito sa ating chat box. And then, so, i-reload ko lang to para ma-update. Ayan. So, pagka-reloaded na slash, makita ninyo na eto na yung ating Doji Reel script. I'm going to mention that. And then, lagay ko dito, create me a script for Claude. And then, enter. Bam! Ayan, makikita ninyo, ayan, gumawa na siya ng script. So, sabi niya, gusto mo bang mas matalino ang Claude? May paraan para doon. And then, eto na yung problem. Every time you start a new chat, you have to re-explain everything. Your style, your format, your workflow. Paulit-ulit, nakaka-stress. Solution tayo agad. Claude Skills let you save your exact instructions so Claude follows them automatically in every single chat. No more repeating yourself, just results every time. And then, again guys, 30 seconds lang meron tayo. Grab the full guide, link in my bio. As you can see guys, nakita ninyo, gumawa siya ng script para dun sa binigay kong topic. And this is how skills are created and used, guys. Now, napag-aralan na natin yung skills. Okay? Tapos na tayo sa skills. How about the connectors? So, napakaraming bagay ang pag-aaralan natin dito. And because of that, guys, meron akong ginagawang ebook kung saan dun ko nilalagay lahat ng learnings ko kay Claude. Including na itong tutorial na to, mga tol. Dun ko nilalagay yung definitions, explanations, use cases, at ang pinakamaganda, dun ko rin ilalagay, guys, yung mga link ng mga tutorials ko na para lang sa community ko. And yes, guys, sobrang dami kong tutorials na gustong gawin about Claude. And yung PDF na yon is lagi ko siyang ina-update. Every time na gumagawa ako ng script, every time na meron akong gustong isulat at mga tutorials na re-release about Claude, dun ko siya nilalagay. Now guys, if you want to have a copy, lalagay ko yung link sa description sa baba. And also, lalagay ko rin dyan sa comment. Now guys, do you think it's worth it? Definitely, it's worth it. Isipin mo na lang kung manonood ka ng tutorials kagaya nito na lalagpas ng 1 oras. Kailangan mo pang mag-backward, forward. Hindi kagaya ng meron kang notes, guys, na hahanapin mo na lang or babasahin mo na lang kapag ka meron ka nakalimutan. And speaking about information, guys, definitely mas marami yung laman kaysa sa mga video lang na ina-upload ko. Of course, I'm trying to give you the details as much as possible. Pero I cannot say all of it. Hindi ko kayang sabihin lahat kasi sobrang dami mga tol. And you don't have to worry kung maiintindihan nyo ba siya. Kasi guys, pag ako yung nagle-layer guys ng topic, I want it to be as smooth as possible. So nire-remove ko lahat ng frictions. And yes guys, ganun na ganun ko ginawa itong mga PDF na to. And again guys, just in case you are interested na makakuha ng copy, lalagay ko yung link sa baba. If ayaw mo naman, that's completely fine mga tol. Okay? Ano naman tong connectors? Paano natin siya gagamitin? Open ko muna, no? We already talk about skills. Dito naman tayo sa connectors. How are we going to use this? And as you can see, meron akong isang tools dito, no? In video. We're not going to talk about that. Pag-usapan natin, ano yung connectors muna? Paano tayo mag-add ng tools? And how are we going to use the tools? Para maintindihan ano ba yung connectors, I'm going to open customize. Ayan. Or pwede rin na doon na mismo, no? So, i-click natin yung plus and then connectors. Pagka in-click natin yung manage connectors, guys, makikita natin dito na merong iba't ibang connectors dito na hindi connected. Okay? So, yung GitHub ko in video, so they are already there. Punta pa tayo sa iba. So, click natin yung connector. Ayan. And then, add connector. Mag-add tayo ng connector. And makikita ninyo dito, magkakaroon na kayo ng idea. Ano ba yung connector? Ito pala yung mga applications na ginagamit natin. Mga third-party applications na ginagamit natin. Canva, Notion, Figma, if you are a designer. Ayan. Atlassian Robo, Slack, Hyperframes, so Gmail, Google Drive, Adobe, Google Calendar, etc. guys. Ang dami. Okay? Now, sabihin natin yung pinaka-popular na lang, especially yung mga mahilig sa digital products, guys, sabihin natin Canva. Now guys, ang tanong, paano natin gagamitin yung mga yan? Okay? So simple lang, nakikita nyo naman, di ba? So subukan natin yung Canva, no? So ang gagawin natin is i-click natin yung add icon. Ayan. So i-add natin yung Canva and then makikita ninyo na manghihingi siya ngayon ng access. So ina-allow mo ba ito? So I'm just going to click allow, no? I-allow ko yung Claude na kumonect dun sa Canva ko. Authorization successful. Ayan, connected na yung ating Canva. Nakikita ninyo dito, ayan, Canva connect
connected to Canva. Now, how are we going to use that? Kagaya ba siya ng skills na merong slash tapos itatype mo na Canva? It's not like that, guys, okay? So, nakikita nyo, walang lalabas na ganyan. Now, para maintindihan natin, guys, preloaded na kasi yung mga tools natin. So, balik tayo ngayon dito. Is nakikita ninyo, naka-toggle on na yung Canva. Kumbaga, naka-load na siya. Tools already loaded. Ngayon, pwede naman na hindi siya loaded. So, click mo lang to. I-load lang kapag kakailangan. Pero sa akin, naka-already loaded. Now, paano natin siya gagamitin? Simple, guys. Walang kailangang keyword. Kapag ka naka-toggle on yung Canva, nakikita ninyo, naka-on siya, you just speak to it directly. Paano yun? Siyempre, kailangan ko maging direct. Kailangan ko sabihin kay Claude na, open mo nga yung Canva ko, tapos gawa ka ng design. Yan. Pero kung hindi ko naman mini-mention yung Canva, pakialam niya doon, di ba? So, ganun. Kunyari, magtatanong na ako dito, anong date ngayon? Sasagot lang siya based dun sa inquiry ko. Pero once na minention ko na yung Canva, guys, automatic, alam niya na I'm talking about Canva. For example, puntahan natin yung Canva ko. Burahin ko lang yung iba dito, wala naman kasi itong laman. So, isa lang yung laman nito, ha? Ayan, no? Yung laman lang nito is yung aking logo, no? So, restart natin. Ayan, so yung logo lang yung laman. Tapos, magpapagawa ako sa kanya. Sabi natin, create a 5-slide carousel in Canva for my tutorial videos. Ayan. So, magpapagawa ako ng 5-slide carousel for my tutorial videos in Canva. Ayan, minensyon ko yung Canva. At dahil minensyon ko yung Canva, guys, titignan niya ngayon yung connectors. And sa connectors, connected yung Canva natin and naka-on siya. So, kaya niya ngayon na gumawa dun sa Canva ko. So, tignan natin ulit yung Canva ko, ha. Tignan natin maigi. Ayan, nakikita ninyo na isa lang yung laman yan. Then, isesend ko to sa kanya. Magpapagawa ako sa kanya ng 5-slide carousel in Canva. Yung dimension, gawin ko ng 1920 by 1080. So, bigay ko na para hindi na siya magtanong. Ayan, tutorial video carousel 5 slides. And then, professional. Ayan, makita mo, number 1 is yung intro. 2, what you learn. 3, step by step. 5, tools and resources. Generate na tayo ng design. So, ito yung design natin. Description, bold, call to action. Okay. And makita mo, mayroong lalabas dito, guys. Use caution before running the script. Malicious conversation content could trick Claude into attempting harmful actions, sharing your data. Ito wala naman, no? Isasend ko lang to, mga tol. And then, as you can see here, generate niya na yung sinabi ko na 5-slide template. So, tignan natin. It can take up to 1 minute. Wow, ang bilis naman. And as you can see, mga tol, meron na siyang binigay dito na 4 slides. Ayan. So, ginawa niya yan, no? And for me, guys, nagagandahan ako. Maganda siya, di ba? O, ayan, pwede nating makita ngayon. Now, sabihin natin, ano ngayon? Next. Nakapaggawa ka na nga. O, eto na, anong next? Tatanungin kanya. 4 designs variation are ready for you. Pick the one you like. I'll save it to your Canva. Once it's saved, you can also resize the exact. Okay. Just save all of them in my Canva. Then, send. Tapos, lalabas ngayon yung ganito. From Claude wants to use create design from candidate from Canva. So, dito, I think I'm going to allow this once. Pero kung ayaw mo na itong paulit-ulit tong tanong na to, guys, you can always allow it. O always allow ko na lang to. There are always privacy concerns and syempre, kagaya ng nakita nating warning kanina, no? You always need to be careful about your prompts. Ang kailangan dito is makita natin na talagang nagagamit natin si Claude para makapag-create ng design sa Canva. So, open ko lang yung Canva natin, guys. So, lakihan lang natin ng konti yung Canva. Hindi, pupunta ako sa projects. And, ayan, makikita ninyo dito yung projects. Ayun, nakikita ninyo. Meron tayo ditong lumabas na 4. Ito yung slides na pinapakita niya kanina. So, ayan, makikita ninyo. Sa Canva na to, guys, ha? Hindi na to. Ayan, Canva. Okay, wow, di ba? Nakikita ninyo, guys. Ayan. Asan pa yung isa? Kasi 4 yung pinasave ko. Ito yung isa. Ibang design naman to. Okay, guys, nakikita ninyo. Ito na yung pinagawa natin kay Claude. And as you can see, a few minutes ago lang yung nakalagay dyan, guys. And with that being said, guys, nakikita ninyo paano natin ginagamit yung connectors. To give you an idea, guys, hindi lang naman Canva ang pwede natin ilagay na connector. Actually, pwede rin natin ilagay yung iba pa nating mga application. If you really want to be productive, you can just allow that. Pero ako, guys, hindi ko kasi masyado yung ginagawa. Una sa lahat, guys, I'm still concerned about the security. I really don't know how strong the security is. And also, yung mga data, I value data, guys. So, hindi ko siya basta-basta ginagamit. Pwede mo i-connect yung Gmail mo, your Google Drive. So, it's up to you, guys. And now, mga tol, marunong na tayong gumamit ng connectors. Okay? Tapos na natin pag-aralan yung skills and connectors. It's time for us na itackle natin itong plugins. And gusto ko kayong bigyan ng idea. Pag sinabi natin na plugins, guys, para kang nag-hire ng isang department ng mga empleyado na magtatrabaho sa'yo. This is where Claude becomes so powerful. Kasi, guys, yung plugins, marami siyang laman. Kasama na dito, guys, yung mga sub-agent, yung mga skills. Pwede kang magbigay ng mga skills. And also yung mga connectors. And other than that, kasama rin dito yung MCP servers, CLI, mga hooks, at saka mga slash command. So, sa madaling sabi, kapag kasi nasabi natin na plugins, ito
to ay parang bundle. So napakaraming bagay ang pag-aaralan natin dito. And because of that guys, meron akong ginagawang ebook kung saan dun ko nilalagay lahat ng learnings ko kay Claude, including na itong tutorial na to mga tol. Dun ko nilalagay yung definitions, explanations, use cases, at ang pinakamaganda, dun ko rin ilalagay guys yung mga link ng mga tutorials ko na para lang sa community ko. And yes guys, sobrang dami kong tutorials na gustong gawin about Claude. And yung PDF na yon is lagi ko siyang ina-update. Every time na gumagawa ako ng script, every time na meron akong gustong isulat at mga tutorials na re-release about Claude, dun ko siya nilalagay. Now guys, if you want to have a copy, lalagay ko yung link sa description sa baba. And also, lalagay ko rin dyan sa comment. Now guys, do you think it's worth it? Definitely, it's worth it. Isipin mo na lang kung manonood ka ng tutorials kagaya nito na lalagpas ng 1 oras. Kailangan mo pang mag-backward, forward. Hindi kagaya ng meron kang notes guys na hahanapin mo na lang or babasahin mo na lang kapag meron kang nakalimutan. And speaking about information guys, definitely, mas marami yung laman kaysa sa mga video lang na ina-upload ko. Of course, I'm trying to give you the details as much as possible. Pero I cannot say all of it. Hindi ko kayang sabihin lahat kasi sobrang dami mga tol. And you don't have to worry kung maiintindihan nyo ba siya. Kasi guys, pag ako yung nagle-layer guys ng topic, I want it to be as smooth as possible. So nire-remove ko lahat ng frictions. And yes guys, ganun na ganun ko ginawa itong mga PDF na to. And again guys, just in case you are interested na makakuha ng copy, lalagay ko yung link sa baba. If ayaw mo naman, that's completely fine mga tol. Okay? So with that being said, balik na tayo sa plugins. Most of the time kasi mga tol, itong plugins ginagamit natin sa Cowork at saka sa Claude Code. And hanggat hindi ko napapaliwanag sa inyo yung sub-agents, yung MCP servers, yung LSB servers, hanggat hindi ko siya napapaliwanag sa inyo guys, di tayo magkakaroon ng complete picture and idea paano natin siya gagamitin. And that is why nare-recommend ko yung PDF ko mga tol. Kasi doon ako nagdo-document ng learnings ko in simplified form. And because of that reasons, I'm going to skip the plugins guys. And if you want to read my documentation about plugins guys, so pwede ninyong basahin yung aking PDF. So do not worry kasi bibigyan ko naman kayo ng enough information na para lang magkaroon tayo ng idea sa plugins. Pag sinabi kasi natin plugins guys, sabi ko nga sa inyo para siyang bundle. And kagaya ng skills guys, pwede tayong gumawa ng sarili nating plugins kung saan pwede nating lagyan to ng skills, connectors, and pwede tayong mag-create ng mga sub-agents. And alam nyo ba na meron ding marketplace para sa mga plugins guys? Kung saan meron tayong makikitang mga plugins na available online. And as you can see dito guys, ito yung website ni Claude kung saan makakakita tayo ng mga plugins na pwede nating gamitin. Nasa baba lang naman yan, makikita natin na merong iba't ibang plugins dito. So lalakihan ko lang yung font. Halo-halo sila. So subukan muna natin yung Cowork. And as you can see, meron tayong plugins for Slack. So kung ikaw ay isang virtual assistant, sobrang gamit na gamit sa ito. Slack, Data, Zoom, yan, Adobe for creativity, small businesses, sales, productivity. And most of these plugins guys, makikita ninyo na Anthropic verified na siya. Meron kasing mga plugins mga tol na hindi verified ni Anthropic, which is kailangan natin maging maingat kapag ganun yung ginagamit natin. Pero itong mga Anthropic verified, okay naman to, no? So pwede natin siyang gamitin na lang. At paano natin to gagamitin? For example, isa kang programmer, meron tayong Claude Code. Kapag ka Claude Code naman yung pinili natin, we can see itong mga plugins na to, like yung front-end design. So ano ba ginagawa niya? So open natin. So ang ginagawa niya is generates polished code that avoids generic AI aesthetics. And itong front-end design guys, siya ay gawa mismo ni Anthropic. Now pwede tayong gumamit ng ibang mga plugins na hindi si Anthropic mismo yung create, kagaya nitong Superpowers. So pag inopen natin itong Superpowers, makikita ninyo kung anong ginagawa niya dito. Ayan. Superpowers is a comprehensive skill framework that tayo nang bahala magbasa. And makikita natin na yung gumawa sa kanya is yung Jesse Vincent. Now, pag inopen natin yan, lalabas ngayon yung repository kung saan siya naka-upload. And makikita ninyo yung kanyang mga skills. Ayan, meron siyang iba't ibang skills dito. And meron din siyang iba't ibang hooks. So basically mga tol, kaya natin gumawa ng sarili nating plugins. Okay? Balik tayo sa marketplace. Now, ang next question natin is paano natin ngayon i-install at gagamitin itong mga plugins na to. So bigyan ko lang kayo guys ng konting detail ha. Konti lang kasi ang daming laman nitong plugins na dapat natin pag-aralan. So doon lang muna tayo sa installation, no. So meron tayong iba't ibang paraan kung paano natin i-install itong mga plugins na to. Subukan muna natin yung mga plugins para sa Cowork. Meron ako nakitang marketing, ayan. Para ma-install natin yan, pwede naman natin yan makita dito sa ating account. So i-click lang natin yung browse plugins. And makikita ninyo currently wala akong plugins ha. So pwedeng ito na lang, click natin yung browse plugins and then search natin yung marketing. Ito siya. So i-click nyo lang naman yung plus icon. So pag kinlik natin yan, makikita ninyo mayroon nakalagay na marketing is installed and ready to use. Now, X na natin to. Sabi ko sa inyo guys, yung plugins, siya ay isang bundled kung saan meron siya naka-install na skills, connectors, yung iba, pwede pa nating lagyan ng sub-agents. So, pag kinlik ko tong marketing guys, lalabas dito kung ano yung mga nakasama sa kanya. So, currently, meron siyang skills and connectors. So, yung mga skills niya guys, brand review na skill, meron siyang campaign planning, competitive brief, content creation skills, and then mababasa mo naman yung kanyang description dito. Ayan.
Sa content creation skill, ito yung mga ginagawa niya. Blog post, social media post, email newsletter, yan, landing page structure. So, ayan yung mga instructions, no? And also, meron din siyang connectors. So, sa connectors, meron tayong Canva and pwede pa tayong mag-connect at mag-install ng iba't ibang mga connectors. Depende kung ano yung kailangan natin. Now, mag-add pa tayo ng iba pang plugins, guys. So, click natin yung plus icon, browse plugins, and meron ako nakita na finance. Ayan, hanapin natin yung finance. And as you can see, eto, may finance tayo dito. Kay Anthropic din siya, no? So, ang gagawin ko is i-add ko lang yan. And then, nakita ninyo na installed na yung finance. Puntahan natin siya. And then, makikita natin dito na meron din siyang mga skills. Ito naman yung mga skills niya. Audit support, close management, at meron din siyang mga connectors. Now, sa mga connectors, syempre sa finance, ito yung mga pwede nating i-connect. Gmail, ayan, Google Calendar. So, kayo nang bahala na kung ano yung kailangan ninyong connector dyan para sa finance ninyo. Paano natin gagamitin itong marketing, guys? So, papakita ko sa inyo one way na magagamit natin siya sa chat, no? Sa chat lang muna tayo. Mamaya natin pag-aaralan yung Cowork at saka Cloud Code. So, punta tayo sa chat. Ayan, mag-create tayo ng bagong chat. And makikita ninyo dito, guys, dalawa lang yung skills ko, di ba? Pero kapag ka nag-slash ako dito, ito yung dalawang skills ko. Ayan, yung captions, tsaka yung Doji script. So, pinag-aralan na natin yan. Pero as you can see dito, guys, nagkaroon tayo ng mga bagong skills. For example, sa marketing, yan. So, ito, sa finance din, no? So, skills pa lang yan, mga tol. And ang tanong, paano ba tayo gagawa ng sarili nating plugins? So, meron tayong tatlong paraan kung paano makakapag-create ng plugins. So, pwedeng sa marketplace. And makikita ninyo dito, meron tayong dalawang options. Pwedeng sa repository. Kung meron kang GitHub account, pwede kang kumuha ng repository, guys. Ayan, lagay mo lang dito yung URL. And then, other than that, is pwede naman dun sa kay Anthropic. Makikita ninyo dito yung mga sources. Yeah, for example, life science, i-add natin to. Ayan, added na siya. And then, done. Makikita ninyo, kapag binrowse ko yung plugins ko, dadami na yung aking mga available dito kasi in-add ko yung life science, guys. So, basically, ang nangyayari lang, kapag ka nag-add ako dito, guys, create plugins, tapos sa marketplace, browse Anthropics, ito, financial services, in-add ko yan, at saka in-add ko rin to. Done. Makikita ninyo na yung mga available plugins ko dito, guys, sa browse plugins ay sobrang dami na nila kasi in-add ko lahat, no? Dumami na yung plugins na pwede natin pagpilian. So, actually, ang nangyayari talaga dito sa ad marketplace, hindi tayo nag-create, nag-add lang tayo. Now, for example, meron tayo mga plugins na napapanood sa ibang mga social media, nagawa ng ibang mga tao. Pwede naman natin siyang gamitin using upload plugins. So, kailangan lang natin siyang i-download, guys, and then i-upload natin dito. And again, guys, we must be careful sa pag-upload natin, especially dun sa mga plugins na hindi officially verified ni Anthropic. Okay? Ayan, no? Make sure you trust a plugin before installing or using it. Okay? And another way na makapag-create tayo ng sarili nating plugins is mag-create tayo with Claude. So, subukan ngayon natin to. Automatic mag-generate siya ng ganitong prompt. Help me create a new plugin. So, isend natin yan. Automatic, tatanungin niya tayo, what should this plugin do? Ano ba daw yung gagawin nitong plugin na to? Ano yung main problem na kailangan nitong isolve? So, meron tayong 4 na options. Pero kung meron kang specific na task na gusto mong ipasolve sa kanya, pwede mo naman niyang ilagay dito. As of now, I think pipiliin ko yung number 4, which is content creation. Kasi yun talaga yung ginagawa ko ngayon. So, pipiliin ko lang yung content creation. And then, who is this plugin for? So, pwedeng ikaw lang, pwedeng para sa team mo, or pwede mong i-share publicly. So, I think for me, this is just for me, no? Click ko lang just me. And then, after that, makikita niyo magtatanong siya ulit. So, what kind of content do you create? Short form, educational, social media. So, akin is educational at saka tutorial content. Ayan. So, next ko yan. Ano yung biggest friction point in your content creation? So, coming up with ideas, repurposing, matching my brand voice consistently. I think for me, sasabihin ko na lang na coming up with ideas. Okay? So, dito guys, nakikita ninyo na kapag mag-create tayo ng plugins, nagtatanong siya ng series of questions based dun sa gusto nating magawa. So, para magkaroon siya ng idea kung ano yung gusto nating i-achieve. So, what topics do you create educational content about? So, dito guys, checkan ko multiple. Claude, programming, and content creation. I think no. So, I think for the topic sa akin is Claude Code, AI tools, at saka programming and web development. So, next natin yan. Kapag ka nai-stuck ka sa isang idea, ano yung mas nakakatulong sa'yo? Give me a list of angles, ideas to pick from. I think pipiliin ko yung number 2. After niya tayo ma-interview guys kung ano yung mga problema natin sa content creation. So, mag-generate na siya guys ng plugin. Meron na siyang suggested na pangalan, Doji Content Ideas. Ayan. So, a personal content idea plugin tailored to your niche. Ayan. Meron na siyang dalawang skills, yung idea to plan at saka topic angles. And as you can see mga tol, nakikita ninyo yung sinasabi ko kanina, meron tayong agents dyan na pwedeng ilagay. Pero as of now, sinasabi niya na not needed yan kasi simple task lang naman to. But meron kasing mga task guys na complicated and nag-i-involve. Kumbaga merong mga third-party application na involved. And soon gagawa tayo ng mga ganong content mga tol. And mapapansin ninyo na meron mga plug-in components na kung saan kailangan natin ng agents, hooks,
at saka MCP. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys, na para mas maintindihan natin yung plugins, kailangan alam na natin yung sub-agents, mga hooks, slash commands, MCP. This is why guys, itong tinuturo ko ngayon sa inyo about plugins. Kumbaga parang basahan pa lang to, no? Wala pa tayo sa pinto. So, and then sabi niya dito, the two skills work together. One for when you have a big topic and want angles, and the one for when you landed on idea and needed to fully fleshed out. Does this look right or do you want to adjust anything? So maybe ang reply ko lang dito is that's already fine. There you go. And eto na, nagbibuild na siya ng plugins. And this will take a while para magawa. So hintayin na lang natin ito matapos. And eto na nga mga tol, tapos niya nang gawin yung ating plugins. So eto na. Both skills have files baked in. So nakalagay dito, your plugin is ready. So lakihan na natin yung screen. Ayan, so ready na raw yung plugin. Merong dalawang skills lang. So wala pa tong MCP, wala pa tong agent, wala pa tong hooks, wala pa tong connectors. Okay? So ang gagawin ko, open ko lang to. And makikita ninyo guys, ano yung component ng isang plugin. So ito, meron siyang lamang na iba't ibang folder. So cloud plugin, ito plugin.json, yung mga skills. Ayan, meron tayong dalawang skills dito. And yeah, you can inspect that, no, para matuto ka kung paano gumawa manually. But I really don't suggest na manually kang magta-type ng mga yan, no. Pwede mo naman yung ipa-generate sa kanya. You just need to be directional kapag ka nagpapagawa ka ng plugins. And once na itong plugins na to is solid, sabihin na natin sobrang ganda nitong plugins na to guys. Again, you can just download it and post mo siya sa GitHub mo, di ba? Para sa ibang tao kung gusto nilang gamitin. Now, ang tanong mga tol, paano natin to ngayon gagamitin? So, for example, kagaya nito, gawa na yung plugins natin. So, ang gagawin ko lang guys is ida-download ko yan. So, makita ninyo, eto siya, downloaded na yung file. Pwedeng i-open natin itong ating customize. Ayan, open natin siya. Tapos, click natin tong add data plugin or upload plugin. So, then, ida-drag and drop lang natin yan. So, huwag kayong masyado mag-aalala na ang gamit ko is browser tapos ang gamit ninyo is yung applications. Kasi guys, same lang naman yan ng functionality. At same lang yan na makikita ninyo. For example, open ko lang yung application ko kay Claude guys. Makikita ninyo, eto siya. So, ganun din guys yung process. Kunyari, gusto mo mag-add ng plugins, click mo lang yung customize. Ayan, tapos click mo yung plus. Nakikita ninyo, and then upload. Same na same lang naman yung nakikita natin. So, ginagamit ko lang talaga yung browser para makita rin natin yung ibang mga tab na ino-open ko. Like, for example, yung marketplace. Diba? Pinapakita ko sa inyo yung mga documentation. So, balik na tayo ngayon dito sa browser guys. Okay? So, ngayon, paano ba natin i-install yung plugins na ginawa natin? Diba? Dinownload ko na siya. Eto siya. So, ang gagawin ko guys, ida-drag and drop ko lang yan dito. Ayan, ito na siya, Doji Content Ideas .plugin. Tandaan niyo laging ganun yung file extension niya is .plugin. So, click mo lang yung upload. So, once na ma-upload yan, makikita na natin siya. Ayan, Doji Content Ideas is installed and ready to use. And then, makikita ninyo, eto na siya. Guys, eto na siya. So, lalakihan ko lang. Ayan, eto na siya. And then, yung skill niya, ayan, diba? Meron siyang dalawang skill dito. Topic angles and idea to plug. Now, pwede na ngayon natin yung gamitin. Kunyari, dito tayo sa chat. Tapos, gusto kong magpagawa ng topic. Maglalagay ko lang yung slash. And then, makikita ninyo yung topic angles ko. Basically kasi dito guys, kumbaga intro pa lang to ng plugins guys. There are a lot of things na pwede natin gawin dito sa plugins. So titignan natin no kung sa future videos is may isipan kong i-share sa inyo kung paano gawin yung mga sub-agents, paano natin pag-aaralan yung MCP servers. This is why like ko sinasabi guys, you need to take yung PDF natin kasi doon ko guys ilalagay lahat ng documentation ko. So I think for this example, hindi na natin to itutuloy para makatipid tayo sa oras kasi as you can see, skills lang din naman tong ginagamit ko ngayon no. Pero itong skills na to is part lang din to ng plugins na ginawa natin. So, pakita ko lang sa inyo ulit. Ayan, makikita ninyo na meron tayong mga plugins dito. Ayan, Doji Content Ideas. Na meron tayong dalawang skills. And maganda kasi talaga na pag-aralan natin itong plugins kapag meron na tayong sub-agents, naintindihan na natin yung MCP servers, LSB servers, yung hooks at saka slash commands. So, sa ngayon, yan lang muna mga tol. And with that being said, guys, napaliwanag na natin itong mga to. Alam na ngayon natin paano gamitin yung skills, connectors, and plugins. Siguro mga plugins, mga 20%. Okay? So, kailangan na natin pag-usapan ano naman tong research. Okay, guys? Kumbaga, kung magtatanong tayo kay Claude, tapos pwede nating checkan yung research. Ibig sabihin nito guys, instead na yung sagot ni Claude is mababaw lang, kapag ka naka-check yung research, magiging malalim yung sagot niya. Magkakaroon siya ng deep research. And with that being said, medyo mas tatagal din yung response niya. Kasi ang gagawin niya guys, kapag ka naka-check or chinekan mo to or kinlik mo itong deep research, gagamitin niya lahat ng sources na makikita niya sa internet para sagutin kung ano man yung tanong mo. Nagagets niyo guys. And after the research guys, makikita natin naman ngayon yung web search. Ito naman yung ability to search the internet. So maganda na lagi ito naka-check kapag ka meron tayong tanong, especially yung day-to-day questions natin. Gusto natin lagi ng updated na information pag meron tayong tinatanong. So maganda na naka-check to para merong ability si Claude or permission na kumuha ng mga latest data sa internet. Now, naintindihan na natin itong mga to guys ha, napaliwanag ko na. Punta na ngayon tayo dito guys sa baba. Nakikita ninyo merong sonnet na nakalagay. So yan yung iba't ibang model ni Claude. So open natin yan. And dito muna tayo sa taas. Napakaswerte natin kasi today available si Fable. So si Fable
Fable 5 guys, currently ito yung pinakamalakas na available sa public na model ng AI ni Claude. So, iba't ibang klase kasi yung model natin. Kung papansinin mo, meron tayong Opus, merong Sonnet, merong Haiku, and kapag kinlik natin yung more models, makikita natin yung iba pang models. Now, pag-usapan muna natin itong mga models. Anong pinagkaiba-iba nitong mga models na to? At bakit kailangan naka-display pa yung iba't ibang mga models? Ganito yan guys. Dito sa apat na to, ang pinakamababa dito guys is si Haiku. And also, dahil nga mababa lang din siya, mas mabilis siya sumagot. Ang logic nun mga tol, kapag ka gusto mo na yung talino ng Claude sa mga pinapagawa mo sa kanya, for example, hindi ka lang basta nagtatanong, meron kang inuutos and gusto mo matalino niyang ginagawa yung utos mo, mas pipiliin mo yung mas matalinong model. Now, ang caveat ganito. Kung si Haiku yung pinakamababa, siya yung pinakamabilis, fastest for quick answers. Ibig sabihin, kapag ka pinili mo si Fable 5 o kaya si Opus 4.8, siya yung magiging pinakamabagal. Pero siya yung pinakamatalino. Nakukuha ninyo mga tol. Now, ano ba yung token? Isipin nyo na lang mga tol na yung token is parang yung mga words and text na ini-input natin. One of the best example niyan kapag ka sobrang haba na ng conversation natin sa AI, nare-reach natin yung limit natin tapos kailangan natin maghintay ng ilang oras para mag-cool down. Now, ano yung mga best use cases? Ako personally mga tol, kung ang papagawa ko lang naman kay Claude is magtatanong lang ako. Kumbaga, question and answer lang. Haiku lang yung ginagamit ko. Pero, for example, gusto ko na siyang bigyan ng task. Like, mag-attach ako ng file tapos gusto ko, basahin mo nga to, sabihin mo nga sa akin, ganyan to. So, kapag ka meron na akong binibigay na task sa kanya, medyo umaangat na ako ng konti. Ginagamit ko na si Sonnet. Ngayon, saan ko naman ginagamit si Opus 4.8? Ginagamit ko siya mostly sa development. Kapag ka meron akong pinapagawang project like website, software, multi-problem solving na ginagawa. Kumbaga, yung task na pinapagawa ko sa kanya is hindi ganun kasimple like sa development. Ginagamit ko talaga si Opus 4.8. Pero ang caveat no, mabilis ako nagkakalimit. So, kailangan ko na namang maghintay. With that being said, kapag ka ginagamit mo si Opus 4.8, guys, kailangan yung prompting mo is sobrang directional. Now, na naintindihan na natin kung para saan tong iba't ibang model na to, guys. Punta na ngayon tayo dito sa effort. So, yung effort, guys, para lang din yung kagaya ng mga models, no? Kung saan, kahit anong models yung piliin ko dito, pwede pa rin magbago yung speed nila at saka yung token na kinakain nila. Depende sa effort. Kahit na piliin ko si Haiku o kaya si Sonnet, pero ang pipiliin ko na effort is max. Tataas pa rin yung token na makakain niya at babagal pa rin yung response. Now, one of the reason kasi is naka-max yung kanyang effort. Now, ano ba yung effort? Parang ganito guys, gawin mo nga to, pero lagyan mo naman ng effort. So, ibig sabihin, gagalingan niya sa pagsagot. So, kahit mababa yung AI model na pipiliin mo, pero naka-max naman yung effort mo, gagalingan niya pa rin yung pagsagot. Ibig sabihin, medyo babagal yung pagsagot niya kasi nga ginagalingan niya. Hindi naman pwedeng mabilis tapos maganda yung resulta. So, kung gusto mo maganda resulta, medyo magtatagal tayo. And then, as you can see guys, nakalagay dito, it may use excessive tokens. Tataas pa rin yung tokens natin. So, maganda talaga na ito, lagi lang itong nasa default. Depende, no, kung gusto mo talaga ng solid na sagot. Now, punta naman tayo dito sa thinking. Ano ba tong thinking, guys? So, pagka inon natin itong thinking, makikita natin, guys, yung real-time na thinking process ni Claude. For example, magtatanong ako dito ng simpleng tanong. So, text-to-speech na lang yung gagamitin ko. What is the capital of the Philippines? And then, isi-send ko sa kanya yung tanong na yan. So, dito, guys, kapag sinend ko sa kanya, sasagot lang siya basta. Hindi natin makikita yung kanyang thinking process kasi naka-off yung thinking. So, ayan, nakita niyo, sumagot lang siya, Manila. Now, ang next na gagawin ko is magtatanong ako sa kanya ng medyo komplikado. Tapos, ang gagawin ko is i-on ko itong thinking para makita ko yung thinking process niya. And mamaya, sasabihin ko sa inyo, kailan natin dapat i-on itong thinking ni Claude. So, magtanong tayo. So, meron akong tanong dito na nangangailangan ng computation. So, isa-send ko na yun sa kanya. And as you can see guys, ayan, lumabas yung kanyang thinking process. So, ito yung sagot niya. Yan, pababa. Pero, ito yung kanyang thinking. Ngayon, pag kinlik natin yung thinking, makikita ninyo, ito yung naging thinking process niya. The user wants final advice, something like that. Now, kailan natin tinatoggle on yung thinking? Di sa mga casual users guys, mostly hindi naman natin na kailangan i-on yan, no? Kung gusto mo lang makuha yung sagot. Pero kung gusto mo talagang malaman, curious ka kung paano niya nakuha yung ganung sagot. Gusto mo makita paano siya nag-come up sa ganung idea or sa ganung conclusion or sa ganung answer. Pwede mong i-on yung thinking para to dun sa mga tao na gusto talaga matuto. Like, they don't just want to get the answer, they want to know the formula on how to get the answer. So, doon, ino-on natin yung thinking. So, most of the time, hindi ko naman yan ino-on kasi hindi naman ako matalino. So, ino-off ko lang yan. Now, na na-explain ko na sa inyo itong mga part na to, guys, syempre, hindi ko na-explain yung microphone. Text-to-speech lang yan, guys. Okay? Ito namang nakikita ninyo na parang audio wave, guys. Ito naman is yung voice mode ni Claude kung saan kapag ka-inon ko to, pwede mo na siyang kausapin. Can you hear me? Yeah.
I can hear you loud and clear, Doji. What's on your mind? Ayun mga tol, so alam nyo na yan, di ba? So alam na natin lahat yan. Ngayon na na-explore na natin itong nandito sa right side. Kailangan na ngayon natin pag-aralan yung mga bagay-bagay dito sa left side na tayo, dito guys, okay? Now, yung new chat, definitely alam nyo na yung new chat, di ba? So pag click natin yan, mag-open tayo ng new chat. Yung search, kapag marami ka ng chat, di mo mahanap, click mo na lang sa search. So ito naman yung close. Sobrang basic na ito ng mga tol, no? So yung chats, ito naman yung chat history natin. Now, rekta na tayo dito sa projects. Ano ba ibig sabihin nitong project, guys? So, open ko lang yung notes ko. Yung projects, mga tol, ginagamit natin siya kapag meron tayong persistent workspace where Claude remembers context across multiple conversations. So, yung projects pala, ginagamit natin siya kapag meron tayong ginagawa kung saan gusto natin na naaalala ni Claude lahat ng conversation. Kailan natin siya ginagamit? When you're working on something ongoing. A website, writing project, client, product. Instead of explaining your setup every time you create a project. Now, papaliwanag ko lang sa Tagalog, guys. So, mostly ginagamit natin siya sa paggawa ng website, yan, sa mga project, client, products, etc. guys. So, madaling sabi, kapag kasi meron tayong pinapagawa sa AI natin, usually, we explain it from scratch every time kapag sa chatbot ka lang nakikipag-usap. Lagi mo na ina-explain sa kanya, in this conversation, do this and do that, in this conversation. Now, para hindi ka na paulit-ulit, pwede mong gamitin itong projects. Kumbaga, mare-remember ni Claude lahat ng mga conversations ninyo at merong goal yung usapan ninyo. Hindi mo na kailangan i-re-explain. Now, para mabigyan kayo ng malinaw na demonstration, guys, gagamitin ko siya ngayon. So, ang gagawin ko is mag-create ako ng new project. Ayan. For example, sabihin natin isa akong virtual assistant. Tapos, gagawa ako ng isang client email responder. Okay? Taga-reply sa email. Dito, guys, bibigyan natin ng pangalan kung ano yung project na gagawin natin. So, ang ilalagay ko dito is client email responder. And then, i-describe natin kung ano yung gusto nating ma-achieve dito sa project na to. So, ipipaste ko na lang, guys, dito. Nakalagay dito, have Claude draft professional email replies. Kumbaga sa Tagalog, guys, sinasabi ko dito na gumawa ka ng professional na email replies para sa mga client. Gamit lagi yung tamang tono, tamang sign-off, na hindi ko na kailangang ipaliwanag pa every now and then. After that, i-click ko yung create project, of course. And as you can see, guys, eto na yung ating project. So, created na siya. Ang pangalan niya is client email responder. So, dito is kailangan niyang gumawa ng professional email replies. Tapos, guys, pwede na tayong magsimulang magtanong sa kanya. Pero, bago tayo magsimulang magtanong, no, kailangan muna nating magbigay ng instruction. So, pwede akong magbigay ng instructions kay Claude para sa project na to kung paano siya magre-respond. For example, ganito, mag-a-add ako ng instructions. Ipipaste ko ngayon dito yung instructions. Ayan. You are a professional email assistant for Sarah Johnson. Okay? So, kunyari, yung Sarah Johnson, sabihin natin yan yung may-ari. A real estate agent based in Austin, Texas, always write in a warm, professional tone, keep replies concise, 3 to 5 sentences max, and always end with best regard, Sarah Johnson. Austin Dream Homes. Tapos sa baba, may nakalagay tayo na never promise specific timelines without Sarah's approval. So maganda, guys, sa instructions natin, laging merong constraint, okay? And then, isave natin yung instruction. So itong instructions is basically, alam nyo na, diba? Instruction kung paano sasagot yung Claude dito sa specific project na to. Again, tandaan nyo na sa project tayo. At ngayon, gumagawa tayo ng isang simple project para hindi na tayo paulit-ulit nag-explain. Kumbaga, gagana itong memory ni Claude, guys, okay? Dahil si Sarah ay isang real estate agent o meron kang price list ng mga available property mo tsaka yung prices nila. So, nakasabi natin, nakasave siya sa isang Excel file. So, pwede mong i-attach dito, guys, dito sa file. So, hindi na siguro ako mag-a-attach ng file, no? So, pwede rin naman na kapag kinlik mo to, is pwedeng text-based na lang yung i-attach ko or text content. So, text na lang ilalagay ko. I think sabihin natin, ito yung current listing. Dahil si Sarah ay isang real estate agent, ito yung current listing na meron siya. Ayan, okay? Meron siya sa Maple Drive, meron din siya sa Riverside. Okay? At ito naman yung showing days niya. Ito lang yung mga araw, Tuesday, Thursday, na pwedeng mag-house tour itong si Sarah Johnson sa kanyang mga client. So, i-add natin yung content na yan. And nakikita ninyo. So, pwede ninyo yung burahin or pwede kayong mag-add pa ng ibang files na reference para alam nung email responder project natin kung paano mag-respond. Diba? Yung data, kung ano yung mga available ngayon. And kung ikaw ay isang developer, makikita mo na pwede mo rin gamitin yung GitHub repositories dito, guys. Example, meron kang dinedevelop na website or application, pwede mo siyang ilagay and then pwede mo siyang maging project dito para consistent yung memory ni Claude. Now, guys, I think maganda na gagawa ako ng iba't ibang videos in the future. Hindi lang para sa virtual assistant. Ngayon kasi ginagamit natin to sa mga VA, for example, no, client email responder. Pero soon, gagawa rin ako ng mga videos kung paano natin gamitin itong project
projects para sa developers, entrepreneurs, investors, and students. Okay guys, so abangan niyo yan. Pero ito, full tutorial to guys kung saan pag-aaralan natin lahat ng basics ni Claude. Ngayon mga tol, tapos na nating iset up yung ating project na email responder. Tapos sabihin natin merong client na nag-email. Sabi niya, ito yung sabi niya. So, lagay ko dyan na, write a reply to this inquiry. Hi, I'm Doji. What's your name and what are the available properties you have and when can I visit? Kunyari, ako yung bibili. Interesado ako sa listing ni Sarah. And then, ito yung email ko sa kanya. At dahil yung project natin, guys, kay Claude is meron na siyang mga data ng kung sino si Sarah, kung ano yung mga listings niya, hindi na natin kailangan paulit-ulit na ibigay yung prompt sa kanya. Kasi nga, naka-project na siya. Kumbaga, meron na siyang consistent memory. And then, isasend na lang natin yan. Pag sinend ko yan, makikita ninyo nasasagot siya based dun sa memory na binigay natin sa kanya. Kumbaga, in a form of parang email. Meron na ring best regards. Ayan, nakita ninyo guys, oh, di ba? Yung respond niya, parang email na yung dating. Isusum natin ng konti. Ayan, nakigets ninyo. Sana nakikita ninyo mga tol, no? Ayan, no? Meron na ring subject, di ba? Property inquiry, available listing. So, ito yung reply. Basahin natin. Hi, Doji. Thank you for reaching out. I'm Sarah Johnson and I'd love to help you find your dream home in Austin. I currently have beautiful 3 bedrooms. So, ayan, binigay niya na, di ba? Nakita ninyo. And then, pwede na lang din natin yung isend via Gmail. So, i-connect na lang natin yung Gmail natin dyan, guys. And kung mapapasin niyo guys, di ba, tinandaan niya talaga yung best regards na sinabi natin dito sa prompt. If you are a BA, guys, sobrang gamit na gamit ng ganitong klase ng project, guys. And with that being said, alam na natin ngayon kung paano gamitin yung project. And then, babalik na ako sa ating project. Ayan, so, napakita ko na sa inyo, guys, kung paano magbigay ng instructions at mag-attach ng file. Okay? So, itong star button, parang pin lang naman yan, no? So, and then, ito, yung edit details, o kaya i-archive or i-delete mo na siya. So, that's it, no? Pwede mo rin siyang gamitan ng text-to-speech or pwede mo na lang din siyang kausapin. And also, pwede tayong gumamit ng iba't ibang model pa din, no? Kung gusto mo mas matalinos yung pagsagot niya. So, tapos na tayo dito sa projects. Kailangan na natin mag-proceed dito naman sa artifacts. Okay, ano naman itong artifacts, guys? So, napakaraming bagay ang pag-aaralan natin dito. And because of that, guys, meron akong ginagawang ebook kung saan dun ko nilalagay lahat ng learnings ko kay Claude, including na itong tutorial na to, mga tol. Dun ko nilalagay yung definitions, explanations, use cases, at ang pinakamaganda, dun ko rin ilalagay, guys, yung mga link ng mga tutorials ko na para lang sa community ko. And yes, guys, sobrang dami kong tutorials na gustong gawin about Claude. And yung PDF na yon is lagi ko siyang ina-update. Every time na gumagawa ako ng script, every time na meron akong gustong isulat at mga tutorials na re-release about Claude, dun ko siya nilalagay. Now, guys, if you want to have a copy, lalagay ko yung link sa description sa baba. And also, lalagay ko rin dyan sa comment. Now, guys, do you think it's worth it? Definitely, it's worth it. Isipin mo na lang kung manonood ka ng tutorials kagaya nito na lalagpas ng 1 oras. Kailangan mo pang mag-backward, forward. Hindi kagaya ng meron kang notes, guys, na hahanapin mo na lang or babasahin mo na lang kapag meron kang nakalimutan. And speaking about information, guys, definitely, mas marami yung laman kaysa sa mga video lang na ina-upload ko. Of course, I'm trying to give you the details as much as possible. Pero I cannot say all of it. Hindi ko kayang sabihin lahat kasi sobrang dami mga tol. And you don't have to worry kung maiintindihan nyo ba siya. Kasi guys, pag ako yung nagle-layer guys ng topic, I want it to be as smooth as possible. So, nire-remove ko lahat ng frictions. And yes guys, ganun na ganun ko ginawa itong mga PDF na to. And again guys, just in case you are interested na makakuha ng copy, lalagay ko yung link sa baba. If ayaw mo naman, that's completely fine mga tol. Okay? Now, yung artifacts naman mga tol, ito naman yung tools kung saan bibigyan tayo ng isang interface ni Claude na pwede tayong mag-interact. Para maintindihan ninyo yung sinasabi ko guys, gumawa na lang tayo ng artifact. Okay? So, ang gagawin ko lang guys is i-click ko lang itong new artifact o kaya pwede rin ito. Dito na lang tayo, diba? At then makikita ninyo mga tol na meron mga templates dito na sinasuggest niya. For example, apps and websites, documents, games, productivity, creative quiz, or start from scratch. And sabihin na lang natin na gagawa ako ng games. So, click natin yung games. Ayan. And then, i-describe natin yung games. Ito, meron na siyang suggestion dito. Pwede na lang tayong mamili, guys, no? So, sabihin natin, arcade action, solo, retro, yeah. So, tignan natin kung anong gagawin niya, guys. Again, sabi ko sa inyo, yung artifacts is gagawa siya ng isang interface na interactive. And makikita ninyo, guys, ito yung kanyang response. Meron siya, retro shooter. Then, nilalagay niya dito, guys, kung ano yung magiging gameplay, features, at saka yung controls. So, dito mag-a-agree na lang ako. Yes, sure na lang. So, i-build niya na yan. So, gagawa na siya ng artifacts. And then, makikita natin kung paano gumagana yung artifacts. Ayan. So, lumabas na sa gilid, guys. Hintayin lang natin yung matapos. Meron pang mas magandang pwedeng gawin tayo dyan. Okay? Para magkaroon tayo ng idea, patapusin muna natin siya. And as you can see, mga tol, nakagawa na ngayon siya ng artifacts. So, eto na yon. Now, guys, hindi lang yan basta display lang, no, or preview lang. Pag sinabi natin na artifacts ni Claude, guys, ibig sabihin interactive interface yan. So,
So, nakikita ninyo, pwede tayo mag-interact. So, insert coin tayo, kunyari. And then, makikita ninyo guys, so, nakagawa tayo ng games. And sobrang interactive at matalino yung pagkakagawa kasi kung titignan niyo sa taas, meron pa siyang, lagyan natin yung sound. Ayun, meron pa siyang live at meron pa siyang sound, 'di ba? So pwede tayong umilag. Kayo nang bahala mga tol, 'di ba? Nakikita ninyo, hindi lang siya basta gumagawa ng preview, gumagawa siya ng isang interface na interactive. Now guys, may isip ninyo na kung hindi games yung pinagawa ko, ang dami nating pwedeng ipagawa sa kanya like mga dashboard, calculator, mga tracker, kung ano-anong bagay na pwede nating magamit para sa productivity natin. Hindi lang sa productivity, business, health, kakaroon ka na ng maraming idea. And ang maganda nito mga tol, itong mga artifacts kasi na to is downloadable siya. Papakita ko sa inyo. Pwede natin siyang i-download at pwede natin siyang laruin or gamitin. Kung productivity tools yung pinagawa mo sa kanya, pwede mo siyang i-download at gamitin mo siya. And other than that, pinakamagandang feature nito guys is pwede mo siyang i-publish. Ayan. So, i-click mo lang yung publish and makita mo, pwede mo na siyang i-publish kung saan ma-access siya ng mga tao publicly. Okay? Now, we already know artifacts. Okay? Naturo ko na sa inyo, napakita ko na sa inyo guys. Kailangan na natin ngayon pumunta sa mga products ni Claude. Itong Claude Code, Co-work, and Design. Okay? So, ito na yung favorite part ko mga tol. Nakita nyo naman kung paano ako magturo. Hindi ako nagkikwento dito. Talagang nagja-jump tayo sa functionality na explain natin paano siya ginagamit at ginagawa. So, kapag kasi sinimulan natin itong Claude Code guys, I will explain to you and show you how it works. It will be very detailed and wag nyo kakalimutan, nasa browser pa lang tayo guys. I-explore pa natin itong sa desktop. Kailangan natin talaga pumunta sa desktop. I'm really sure nakakain yan ng sobrang habang oras. Yung Claude Code, Co-work, at saka yung Design. Ayoko silang pagdikit-dikitin kasi sobrang haba. So with that being said, I'm so excited. Ito yung magiging topic natin sa next upload natin. Okay? Guys, kung meron kayo natutunan, please huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment kayo sa baba kung meron kayong mga tanong or may mga tutorials kayo na gustong ipagawa sa amin guys. Para hindi ninyo ma-miss yung upload natin, click ninyo yung notification bell. Yan, and then subscribe kayo sa channel na to guys. Okay? Yun lang mga tol. Thank you so much for watching. See you on our next tutorial.